Alam mo, ang tao, pagka wala kang atraso, wala magtataka sa buhay mo. Wala nga akong kilalang OFW no pandemic Nag-iisa ka lang ako at saka yung mga tauhan ko lang At ulitin ko, nung pandemic, nung kasalukuyang kasagsagan ng lockdown, wala ho akong kakilala kahit isang OFW. Hi everyone! Sa hirap ng ating buhay ngayon sa Pilipinas ay talaga namang pati mental health ko ay naaapektuhan na. Pero sa tuwing nagbibideo si Norman Enidoro ng kanyang mga nakakatawang kasinungalingan ay para nagiging entertainment ang kanyang kalokohan. Sa video na ito ay panoorin natin ang nakakatawang kwento ni Norman Enidoro na alam naman nating hindi naman totoo. Panoorin natin ang video na ito. Nagsimula ang video nang tanungin si Norman Enidoro ng netizen at sinagot niya ito sa kanyang gawa-gawang ulam. Boss, ano ulam nyo ngayon? Ba? Ginataang bangos, adobong manok, at saka sinampalukang kambing. Ba, di masarap? Noon ay pinigmalaki ni Norman Enidoro ang kanyang asyenda pero ganito naman pala ang itsura. Ito yung kubo talaga. Pag sinabing kubo, ayan wala naman tao. Ayun, yun yung paitlugan ng manok ni Nanang. Ito isa yung kamalig ni Nanang. Yung mga bahay ng mga ano niya. Ayan yung diyan naman siya nakatinga. Yan. Nakita mo? Dadalawa sila diyan tapos ayun yung kanyang ayun yung kanya sagingan. Laki nun. Libo-libo yung mga tanim niya ron. Presko, di ba? Inaasahan ko noon na ang hasyenda na tinutukoy ni Norman Enidoro ay yung malawak na puro baka, kabayo at kung ano-ano pa. Pero makikita natin na parang damuhan ang pinapakita ni Norman Enidoro. Ikot natin yung camera. Ayan. Wala ka talaga makikitang kapitbahay dyan. 360 wala kang makikitang kapitbahay. Kahit isa. Wala kang makikitang kapitbahay. Kamalig, meron. Nagtanong naman ng netizen kung ang dahilan ng kanyang pagpunta sa probinsya ay dahil may atraso siya. Pero ayon kay Norman Enidoro ay wala siyang atraso at walang magtatangka sa buhay niya. Alam mo, ang tao, pagka wala kang atraso, walang magtatangka sa buhay mo. Yun sa akin, puro ako sa lang yun. Diba? Marami daw akong, kesyo ako daw ay ganto, ako daw ay ganon, ako raw ay ganto, ako raw ay ganon. Diba? So, maling impormasyon yun. Ang problema ngayon, napahamak yung naniwala sa maling impormasyon. Kung sino man yung naniwala sa mga impormasyon na ibinato na ako raw ay ganito, ako raw ay ganon, talagang dinapaan pa talaga, ay mapapahamak yun. Malamang. Bakit? Pinagmalaki naman ni Norman Enidoro ang kanyang kamag-anak at hindi daw siya hihingi ng tulong. Ako kasi, hindi ako marunong humingi ng tulong kahit kanino. Pero kaliwat kanan ang pamilya ko. Kaliwat kanan. Purong norte. Region 1 at Region 2. Yan. So, yung iba tahimik, pero yung support nila malalim. Kaya maraming salamat sa lahat ng kamag-anak ko. Yes. Alam kasi nila na Ayon pa kay Norman Enidoro ay walang makakalimot sa kanyang pagiging pandemic hero at saksi pa daw ang mga mayor. iba kasi yung puso ko Pagka kasi tumulong ako, ibubuhos ko lahat at hindi nila ako maaawat doon. Yung kasaysayan na gustong burahin ng mga kalabang ko sa akin, hindi naman nila kayang burahin. Kasi bakit? Totoo naman. Talaga naman nag-iisa lang ako nung pandemic na nagpapakamatay. Masagip ko lang yung mga kababayan kong nasa laylayan.
Yun. Gusto kasi nilang burahin yun eh. Gusto nilang palabasin na yung itinulong ko daw ng pandemic ay in-scam ko daw sa OFW. Eh wala nga akong kilalang OFW ng pandemic eh. Nag-iisa nga lang ako at saka yung mga tauhan ko lang. Di ba? Paano yun? Paano yung mga mayor, gobernador na nagpasalamat? Yung mga institusyon na nagpasalamat? Nakasaksi sila na buhay na nandun talaga at tumanggap ng tulong. Paano yun? Hindi nyo kayang burahin nyo. Kaya kahit ano sabihin nyo, ako'y ganito kasama, eto ako, walang hiya, ay wala akong maniniwala sa inyo. Nagbenta pa daw itong si Norman Enidoro ng ari-arian tulad ng kotse at kung ano-ano pa noong pandemic at hindi daw mabubura na isa siyang bayani. Walang maniniwala sa inyo. Bakit? Eh kasi may mga taong nakasaksi nung tunay na pangyayari at may maraming taong tumanggap. At ulitin ko, nung pandemic, nung kasalukuyang kasagsagan ng lockdown, wala ho kong kakilala kahit isang OFW. Pero maraming katibayan na bukod sa sarili kong ipon, nagbenta ako ng bahay sa ninang ko. Sa ninang ko, nagbenta ako ng bahay. Sa Miranila, binenta ko. Sa ninang Conchita ko. Sasakyan ko, binenta ko. Sports car. Sinaid ko lahat, halos laman ng bangko ko. 4 na bangko. May 2 bangko na hindi ko nagalaw. Ibinigay ko lahat yun. Ngayon, nung ako'y nakulong, nung 2020 ng Mayo, hindi ko naman alam na may mga OFW pala na nabuo para sa akin. Ayun ang pinagpapasalamat ko. So, hindi nila kayang burahin yung kahit anong sabihin nila dyan, hindi nila mabura. Diba? At hindi pala ni Norman Enidoro dahil sila pa daw ang nagpakabit ng poste ng kuryente. Sabi ni Barefoot, Idol, may umaaligid sa likod mo. Walang aaligid dyan. Open yan eh. Tapos ilog yung likod nun eh. Yun, yung ano na yung ilog yun. Tsaka pinakamalapit namin kapitbahay dito, 8 kilometro. Kaya yung kuryente yung poste, 8 kilometro yung pinanggalingan, pero pinilit ni Nanang na magpakabit ng poste rito. Ano to eh, mga 2000, year 2000 nung kinabitan ng poste. Nabuko naman si Norman Enidoro na wala silang kapitbahay dahil sa liblib na lugar ito at puro damo ang kapaligiran. Eh, masarap talaga dito. Malamig. Sariwa ang hangin. Ang pagkain, di mo na kailangang hanapin. Nandiyan na lang sa paligid. Tatakmain mo na lang. Oo. Ang daming manok dyan. Manok ng kapitbahay. Pwede na ulamin niya anytime. Ay, di kayo naman. Sinishare niyo yung vlog ko. Ito si Nanang Remy. Wala doon kaming kapitbahay. Manok mo ba yan? Manok pala din Nanang Remy. Wala nang problema. Sabi niya, manok pa yan nakikita mo. Manok niya. Walang problema. Manok pala. Casper, pilay ka ng 4. Dali. Tinola, adobo, pinrito, at saka ano. Ayaw pa daw humapon. At yan po ang mga nakakatawang kalokohan ni Norman Enidoro. Hindi ko alam kung ako lang ba to, pero natatawa talaga ako kay Norman Enidoro. Yun bang parang kainuman mo na nagkukwento na parang barbero na tila gawa-gawa lang niya? Basta ingat lang po kayo mga OFW at wag po kayo magpapalipad ng pera na donasyon para sa mga Pilipinong naghihirap. Dahil kapag na-scam kayo ni Norman Enidoro ay hindi na kayo matatawa kundi mapapalitan ito dahil kayo ay naloko. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Journey.